Naman pong tatalakayin sa hapong ito ay tungkol po sa silver amalgam filling. So, yun yung pasta na nilalagay sa inyo na kulay gray sa inyong ipin. So, ito ho ay composed primarily of silver, mercury, tin, and copper. At ito ho ay ginagamit for decades na ho in dental filling. However, may mga potential side effect ang concern associated with their use. No? Kasi ho, 50% ng silver amalgam is mercury. And alam naman ho natin na ang mercury, even a drop of mercury sa isang bodies of water makes all the living things there non-edible, no? So, ibig sabihin, ganun siya ka-toxic. Kaya wala hong sinasabing small amount. Kasi no matter how small amount it is, pag naipon ho yan over time, will cause some chronic side effect, no? Hindi naman ho acute, hindi naman bigla, but pag naipon ho. While most research indicates that mercury amalgam is generally stable daw and not harmful under normal condition, meron pa rin hong debate about potential long-term exposure sa low levels of mercury na pwede hong maging toxic sa kidney, nervous system, and other organs of the body. At people with mercury sensitivity or allergies may experience reactions. So, I remember may patient kami dating mag-asawa, family friend, wherein 7 years old na yung anak nila, gusto na ho nilang sundan, hindi na ho sila makabuo uli. Then I subjected the male patient to our vector scan. And puro mercury ang sinasabi ni vector scan, no? And when I look sa oral cavity nung pasyente, naku po, ay tad-tad ho ng silver amalgam filling, yung halos buong ipin niya. Pati ho crown ng ipin niya sa ibabaw is amalgam filling, no? And there, so tama si vector scan. So meaning, the reason na hindi na sila mag-anak is because, diba, yung amalgam filling nga ho, 50% ang content nun is mercury. So because of the mercury vapor that the patient is inhaling and ingesting, kakain at nahihinga, no? Bukod ho sa brain, sa kanya ho, ang naging effect is sa kanyang sperm count. So, naapektuhan ho. So, infertility ho ang naging side effect sa kanya. And isa pa hong pasyente namin, ito lang ho yung isa sa marami o dalawa sa maraming pasyente namin na naaalala ko, no? So, meron naman hong sister na may, ganun din ho. When I look on the oral cavity ng sister, ganun din ho. Halos buong ipin, palibot ho ng silver amalgam, pati ho yung crown nila. Ibig sabihin ho sa ibabaw ng ipin, nababalutan ho ng mercury. And ang ipinunta ho sa amin ng sister na yun, hindi naman ho yung ipin, breast cancer. So meaning, yung mercury vapor ho, galing sa silver amalgam, which is, diba sabi nga natin, no matter how small it is, pag naipon, is also toxic to the body. And probably ho, isa yung mga pasta niya sa ipin na silver amalgam ang nag-contribute ng malaki sa pagkakaroon niya ho ng breast cancer, no? And actually, marami pa hong ibang cases, no? But of course, hindi ho yan masyadong binobroth out, no, sa medical issue, but in experiences and reality ho, mga hindi nasusulat, no, so may effect ho talaga. Para sa akin as a doctor, so mga natingnan naming pasyente, may effect ho talaga. Hindi acute, but yun nga sinasabi natin na chronic illness, no? May iba rin hong kaso na nagkakos ng allergic reaction tulad ng swelling o maga, pain, or rashes around the filling area. Doon ho sa mismong pinaglagyan ng pasta. And ang mercury ho, or silver amalgam, mas matigas ho yan. Kaya nga matibay nga ho yan eh. Pag yan ang
ang inilagay sa inyo, and less flexible ho yan than other dental materials. While this makes it durable ho talaga yan, it can lead to cracking and chipping of the tooth. Kumbaga yung ipin hong pinagpatungan nag-crack na or nag-chip na, pero sa mercury ho, the silver amalgam ho, intact. Especially ho kung yung filling na nilagay is too large or mas malaki or placed in a location that experiences heavy biting pressure. And minsan nagkukos din ho yan ng gum irritation or inflammation sa palibot to ng silver amalgam filling, no? And also, sa aesthetic concern, syempre ho mas noticeable yan. Yung iba, syempre ayaw nila ng kita yung kanilang pasta. No? Kaya mas gusto nila yung more natural appearance, yung puti. Ang silver amalgam filling ho, nagkakaroon yan ng expansion and contraction. So, nagko-contract ho yan, depende sa temperature changes. So, kaya nga ho, pagka may silver amalgam filling kayo, mas malakas ho ang pag-evaporate ng mercury vapor kesa sa hindi mainit ang iniinom ninyo. So, yung mahilig magkape, yun, mas marami hong nalanghap yan na mercury vapor galing sa silver amalgam filling dahilan sa pag-hot temperature ho, mas nag-evaporate ho sila, mas stronger. Ang primary concern ho sa mercury and neurological effect is yung release ho ng low-level mercury vapor galing ho sa silver amalgam. Now, alam naman ho natin na ang mercury is a neurotoxin, kumbaga poison to the brain. And chronic exposure sa high level of mercury can affect brain function, leading to symptoms like memory problem, ayan ho, mas nagiging makalimutin po kayo, mas may mood changes kayo, no? At sabi nga however, the amount of mercury vapor release from filling is generally considered to be very small, kahit na nga ho, ang liit-liit lang po ng presence, no, ng mercury vapor, ayun ho, sa tagal ho, naiipon din, no? At ang mercury ho is highly toxic, especially pag nai-inhale. At ang mga key dangers niya ho, pag ang mercury ho nag-evaporate sa room temperature, it becomes invisible, odorless gas. So, hindi nyo ho siya makikitang nag-e-evaporate. It will become invisible. At inhaling mercury vapor is the most dangerous form ng exposure. Kasi ho, rapidly it enters our bloodstream through the lungs and can cross the blood-brain barrier. So, ayun ho, isipin nyo ho yun, no? So, nakakapasok ho siya sa ating blood-brain barrier. Itong blood-brain barrier na to, ito ho ang ating panangga sa any chemicals or germs that may penetrate the brain. Kaso ho, ang mercury nakakapasok ho sa ating blood-brain barrier. And this is also in connection, speaking of blood-brain barrier, ang baby ho kasi less than 6 months, hindi pa ho develop ang blood-brain barrier. So, yung mercury ho sa vaccine, meron din ho kasing mercury ang vaccine because it serves as preservative sa thimerosal ho. Now, ayun ho, it is one of the cause of investigate nyo ho yan. Yung tungkol ho sa pagkakaroon ng autism at ADHD sa bata. Di naman ho yan namamana I-observe nyo ho, yung batang mas puno ng bakuna, lalo na ho yung 5-in-1. Yan ho ang mas malaki ang chance na magkaroon ho ng autism or autistic. I remember we have a patient na nagtrabaho ho sa Middle East. Ayun ho, mukhang matindi ang vaccine nila doon kasi doon ho binakunahan yung 2 bata. Pareho hong may problema sa brain. Yung isa autistic, yung pangalawa ho autistic din. And she noticed na nangyayari ho yung ganun, na wala ng eye contact yung pasyente after hong lagyan ng 5-in-1 na vaccine. Kasi nga ho, nakakapasok sa brain ng bata kasi hindi pa nga ho develop yung blood-brain barrier. Kaya sa vaccine ho, pasok na pasok sa brain ang mercury sa baby, no? And ang mercury vapor ho primarily affects the brain and the spinal cord. They may produce symptoms tulad ng tremors, memory loss, irritability, insomnia, headaches, numbness, or tingling. And sa kidney damage ho,
no? Toxic din ho ito sa kidney, causing proteinuria and other renal issues. Respiratory, it may produce cough, shortness of breath, chest pain, pneumonitis, long-term exposure, ayan. Yun ang mga sinabi natin kanina, ito yung mga acute exposure. Yung nakahinga ho talaga ng big amount of mercury. Ayan, no? Yung long-term ho, tulad sa amalgam, chronic. Yung chronic exposure, paunti-unti pero naiipon. Even at low level, mag-a-accumulate ho yun at makakaproduce ng mga mood disorder. So, yan ho may mga mood disorder like anxiety, depression, bipolar. Try to check if marami hong silver amalgam sa ipin. Cognitive decline, yun ho bang naging makakalimutin na? Naging parang bawasan yung kanyang talino, hindi na siya ganun ka-sharp like before. Check the teeth, pati sa motor dysfunction. At especially dangerous ho ito sa children and pregnant women. Kasi ang mercury ho, nakaka-interfere sa fetal brain development. So buntis pa ho ang nanay, pwede nang maapektuhan kung siya ay maraming pasta sa ipin na silver amalgam. At ang mga children ho are more susceptible sa neurological damage rather than sa sa adult. Kaya ho, avoid touching spilled mercury, mga natapon na mercury galing sa mga broken thermometers or bulb. I remember yung pinsan ho namin dati, nabasag yung thermometer. Naku po, hinahawak-hawakan niya po ang mercury at tuwang-tuwa ho siyang binibilog-bilog niya, no? Ewan ko, salamat na lamang ho sa Diyos at wala namang naging problema. Kasi nakita ho agad na nilalaro niya no? And actually ho, kahit na yung ipin nyo na may nakadikit na mercury, halimbawa hindi na tinanggal yung silver amalgam at buo na ho, tinanggal yung ipin, hindi nyo ho pwedeng i-expose yun basta-basta. Yung bang ilalagay nyo lang sa ibabaw ng lamesa, hindi po. Kasi nag-evaporate yan ng mercury vapor. And as we have said, ang mercury vapor ho, pag nilagay nyo sa ordinaryong environment, becomes invisible. Hindi nyo makikita ng mata. Kaya pakicheck ho, now, tingnan nyo ho sa salamin ang loob ng inyong oral cavity. Tingnan nyo ho kung gaano karaming silver amalgam filling meron kayo. Mag-reminisce ho kayo o mag-recall kayo. So, kailan ba inilagay yan sa inyo? And compare your memory before kayo nilagyan ng pasta at nung nalagyan na kayo ng pasta. Hindi ho ba maaalala nyo mas very sharp ang memory nyo nung wala pa ho kayong pasta? No? And I assure you na totoo po yan. Kayo hong may mga pasta, tingnan nyo ho sa sarili ninyo kung totoo yung sinasabi ko. No? Kaya lahat ho ng tao kailangan ng blood cleansing and detoxification protocol, no? Yung mga matataas ho ang creatinine at dinadialysis, so meron ho tayong PRP, platelet-rich plasma, wherein nagse-cell repair ho ito, cell regeneration and tissue healing of the damaged kidney. Di ho ba ang taong may CKD o mataas ang creatinine, so 75% of the kidney is already damaged. So, kailangan ho ng something that will do cell repair and tissue healing, wherein dialysis and kidney transplant, hindi niya ho nagagawa yon. And ang PRP ho is 100% autologous, meaning it is coming from our own blood. No? So, wala ho siyang synthetic chemicals and pwede ho natin gamitin ito as a complementary approach alongside with your current medical management, whatever ang ginagawa nyo as of now.